Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Pahirapan na ng trabaho to kasi electronic na, electrical. Alam nyo ba, karamihan sa mga sira ng mga sasakyan ngayon, kapag po itong mga, tulad nito, mga injectors, ito po ay para sa 2018 na Toyota Hiace. Ngayon, kailangan na itong dumaan sa matinding pagsusuri. Kasi nababasa ng scanner na ang 1 and 4 na injectors ay hindi nagtatrabaho ng maayos. Pero siyempre, kailangan ko munang subukan doon sa ating makina kung yung 1 and 4 ba ay kakaiba ang buga doon sa 2 and 3. Ngayon, siyempre, ito ay mga electric na ang nagpapagana dito sa mga injectors na to, hindi katulad ng sa mga crosswind. Kaya ito, dadaan pa to sa matinding pagsusuri at pag-check up. Ngayon, meron akong ginagawang crosswind ulit. Naku, luman-luma na. 2002. Ganyan kaluma yung crosswind na to. Na-overhaul na namin ng transmission. Napalitan ko na ng torque converter. Grabe, no? Tapos, ngayon, na-diagnose ko, may problema tong computer box, tong kanyang transmission control module. At sa dami-dami po ng mga tinesting ko, ito, puro TPS, throttle position sensor. Isa lang ang pumasa. Ito. So ito pong mga throttle position sensor na to, kapag ginamitan ko itong aking digital multimeter, may portion na kapag pinipihit mo siya, biglang nawawala o kaya nagbabago yung kanyang resistance. Papasok dito yung signal na yun, papasok dito yun. Malilito ngayon yung computer mo, magkakaroon talaga ng problema. Kaya may pagkakataon, hindi ko makambyo dahil nga kapag nagkaroon ng glitch sa mga computer natin, pag nagkaroon ng mga konting mga virus yan, hindi na gagana ng maayos. So, ito ngayon yung problema ng crosswind na inaayos ko. Hopefully, doon sa mga tinesting ko na ginamit namin na pan-testing ng mga throttle position sensor, itong TPS, isa lang po ang papasa. Ipababalik ko na ngayon, itong wiring harness, meron din akong nakitang putol, kaya yan may tape po. So, yung integrity ngayon, itong wiring harness, na-check up ko na lahat yan, okay naman na. So, ibabalik na lang natin. Ito. So, mga kapatid, hindi naman ang pagmemekaniko, mako-concentrate ka lang doon sa mechanical. Lalo na ngayon, ang mga sasakyan natin, kahit sabihin mong luma na to, 2002, yung crosswind na to, computer na yung kanyang transmission. Yung kanyang automatic transmission, may TCM na, transmission control module. So, kung hindi ka marunong gumamit ng mga ganitong digital tester, at yung parating ko po na bagong scanner, nako, medyo mahal po yung darating nating bagong scanner. Kung hindi ka marunong gumamit niyan, talagang maiiwan ka na mekaniko. Yan. Ngayon, speaking of mekaniko, meron po kasing nag-comment po dito sa nakaraang vlog ko. Ipapaliwanag ko po sa inyo. And this time, sasabihin ko po sa inyo, ano po ba talaga yung pinanggalingan nitong hamak na si Autorans. Yan. Babasahin ko po sa inyo yung comment po nitong ating isang subscriber na to. Ito po ang sabi niya, Autorans, may kumakalat sa FB, Facebook, na dati daw po kayong nasa networking ng Primera. O ito, mukhang taga-Primera to kasi yung Primera niya, PR1 Mera. So talaga, taga-Primera to. At hindi daw tunay na mekaniko. Totoo ba? Yun. So doon pa lang pag ba nag-networking ka, hindi ka na ba tunay na mekaniko? Kapag ba nag-networking ka, hindi ka na ba doktor? Ay, ang daming ang doktor dyan sa networking companies, di ba? Sila pa nga yung ginagamit ng mga networkers para mag-endorso ng mga produkto. Pero ito po mga kapatid, una po sa lahat, bumabati ako sa mga dati kong boss, diyan po sa Primera Global Inc., si Sir Cholo Balili, yung may-ari po ng Primera. Siya rin po yung napakabait na boss nung time na ako po ay speaker dyan. Siyempre, hindi ko makakalimutang batiin yung aming presidente nung time na yon, si Sir Alan Gruenberg. Napakabait na presidente niyan. Spoiled po ako dyan. At siyempre, yung mentor ko na nagturo sa akin kung paano mag-present sa harap ng napakaraming tao, si Sir Joey Concepcion. Kaya lang, rest in peace po, Brother Jocon. Wala na po siya, iniwan na po tayo. Kaya naman po ako nag-network ay dahil nga po, may mga bagay na hindi mo man gustong gawin, pero yung destiny mo itutulak ka doon. Hindi porket ako ay naging networker ng Primera Global Incorporated ay hindi na po ako pwedeng maging mekaniko.
Alam niyo po ba mga kapatid, bata pa lang ako, 7 years old, lumaki na po ako na nakikita ko yung mga sasakyan na ginagawa doon sa aming bakuran, doon mismo sa aming bahay. Mayroon po kaming shop noong panahon na yon, nung kabataan ko, mga 1978, 1979, 1980, ginagawa po yung mga sasakyan na inuuwi ng tatay ko. Galing po dyan sa Delta Motor Sales Corporation. Kasi po, yung tatay ko po ay naging number 1 salesman ng Delta Motor Sales Corporation dyan sa West Avenue, Quezon City. At ang mga ibinebenta po noong time na yon ay mga Toyota. Lahat ng klase ng sasakyan ng Toyota, mayroon po doon. Toyota na trucks, Toyota na mga kotse, mga vans, lahat po ay nandun. Noong panahon na yon, siya ang nagbenta ng kotse kay Rico J. Puno, kay Jaworski, lahat ng mga sikat na mga artista noon at pati mga celebrities, halos nakakausap ng tatay ko. Kasi ba naman, kapatid po ng tatay ko, yung may-ari po ng Delta Motor Sales Corporation, si Uncle Norberto de la Merced Sr. Bunsong kapatid po yung tatay ko. So kaya po, ang tatay ko, kapag may nare-repossess na sasakyan ng Delta Motors, kung kaya niyang bilhin yun doon sa opisina, doon sa kumpanya, bibili ng tatay ko yon at iuwi niya sa bahay namin, aayusin yung pintura, aayusin yung makina, at kapag katapos nun, ibebenta. So ganun po ang naging trabaho din, sideline ng tatay ko dito po sa Delta Motor Sales Corporation. Noong panahon na yon, natututo na akong magmekaniko, maghawak ng llabe, maghawak ng mga screwdriver, lahat po yan, nakikialam ako. Nanonood ako dun sa mga mekaniko namin. So si Tata Loheng, si Di Cumpred, lahat yan. Naku po, ang dami naming mga tauhan noong time na yon. Kaya po ako natutong magmekaniko. Pero mga kapatid, hindi po ito ang naging trabaho ko nung ako ay naging mama na, nung ako ay nagbinata na. Siyempre, nag-aaral ka ng high school, tapos hindi po ako pinalad na makaabot pa ng mataas sa kolehiyo dahil kami ay 8 magkakapatid. So ako po ay nag-aral ng vocational electronic technician. So kasabay po nung pagiging electronic technician ko na yon, pagkatapos kong graduate dito, second honor po So ako po ay graduate sa International Electronics and Technical Institute. Diyan po sa Guadalupe Commercial Complex. Yung Guadalupe Commercial Complex, pag-aari din po yan ng may-ari ng Delta Motor. So diyan kami halos nagbinata. Pati ng mga kapatid kong bata pa sa akin, si Romel at saka si Rolando Jr. Habang nag-aaral pa lang ako noon ng vocational dyan sa electronics, ako na ang gumagawa ng mga projects ng mga classmate ko. At ang professor ko noon, si Mr. Paglinawan, nakasaklay po siya, nakasaklay, pero engineer, napakagaling ng utak. Hindi ko lang alam kung nasaan na ngayon si Mr. Paglinawan. Dyan sa mga kasabay ko sa International Electronics, si Luis Serna, Jess Lobo, kumusta na kayo? So ito po, si Otto Ranz, ang inyong classmate noong araw, si Randy U. de la Merced. So nagtayo ako ng shop after noon, pagka-graduate ko sa vocational, dyan sa JP Rizal, Makati. Pinalad tayo na makapasok sa network, kinuha po ako ni Ninong Ron de los Reyes ng Auto Review para maging technician, cameraman, editor, kasi marunong pala ako mag-edit So yung pong Auto Review, kasama na po ako sa pilot episode niyan. Kotse pa rin yan, mga sasakyan pa rin, yung mga ginagawa namin doon. Yun nga lang, dito, ako ang mag-shoot, ako ang mag-e-edit. Yan, nung panahon na yon. Kaya po, ang dami kong alam sa sasakyan. Halos 1 taon lang akong mahigit sa Auto Review, PTV Channel 4. Fred Prado, yung nagturo sa akin mag-edit sa Umatic. Maraming salamat sa iyo. 1994, lumipat na po ako sa SBN 21, nandyan sa Strata 200 building sa May Ortigas. At yun naman po ay naging editor na din po ako doon. NBA po ang ginagawa namin doon, David Letterman. No, ang dami ko pong mga ini-edit doon. Hindi pa po ako tumagal ng 1 taon doon, nalipat naman po ako sa CityNet Channel 27. At ang mga boss po namin doon, yung may-ari ng Crispa, no, si Mr. Balaguer. Yun nga lang po, hindi po nagtagal ang CityNet 27. Ako po ay lumipat, nung madisbanto, lumipat ako sa Sky. Under na po ito ng ABS-CBN at diyan po kami sa Juice Mag. Hindi rin po ako nagtagal doon, wala pang 1 taon, bumalik na po ako sa GMA7. At kasama ko na nga po yung programa ni Senator Rene Cayetano. Nung time na yon ay hindi pa po senador si Senator Alan Peter Cayetano at pati si Senator Pia Cayetano. Pero kasama na po sila doon sa show na yon at ako rin po ang editor. Ako po ay nasa GMA News. Nung time na yon, ang dami naming mga matitinding mga news noon. Cherry Hills Tragedy, kasama na rin yung problema nito ni President Erap. So ang dami pong problema noon. Halos hindi na po ako umuwi ng bahay.
At nung panahon din na yon, ang sideline ko naman po, itong Tape Incorporated, Eat Bulaga. Dumating yung panahon, 2020, nasa News and Public Affairs po ako ng GMA7 at madalas po, ako rin po yung ginagamit na voice over doon sa aming news update or yung next, parang ganon. Up next, sa Saksi. Halimbawa ito, mamaya sa Saksi, pagtaas ng petrolyo at diesel, hindi mapipigilan dahil sa panahon na ito. Ayan, mga kapatid. Yan yung mga voice over ko noong time na yon. Kaya lang, hindi po ako nagtagal dyan sa News and Public Affairs at mga nakasama ko dyan na Miss Jean de Mesa, nalipat na rin po yan sa ABS-CBN, no? Miss Lucy Cruz Valdez, yan ang mga boss ko dyan. At nung umalis din po sila sa GMA News, ako naman po ay nalipat, pero sa GMA pa rin, sa entertainment. So, yung mga naging boss ko po sa GMA News, Miss Marisa Flores, Ma'am Jessica So, Mr. Milton Alingod, kasama ko dyan si Arnold Clavio, ang dami ko pong mga nakasama niyan. At nung panahon na yon, mga kapatid, ang tawag nila sa akin kuya. Ako po ang Kuya Randy nung araw dyan sa GMA News. Yan. Paglipat ko naman po ng entertainment, ayan mga kapatid, ito po yung hindi ko makakalimutan. Dahil sa entertainment, ginawa ko na yung Kakaba-Kaba, ginawa ko na yung Asian Treasure, Marimar, lahat po na yung kay Robin Padilla, no, lahat ng mga shows na yan, nandyan po ako. Pati po yung Darna ni Miss Angel Locsin. Naging voice over din po ako doon sa Mulawin. Yung si Balawis, voice over ko po yon. At minsan, ako po ay sumesegue kapag doon sa Marimar, si Pulgoso. Minsan sumesegue po ako dyan pag wala yung voice over ni Sir Michael B. So, ang hindi ko po makakalimutan na binoice over ko dyan sa GMA7 nung ako po ay kinuha noong 2002 ng Star Talk. Yan. Ako po yung voice over nung subject, dahuang mga taong ito na sinasabing ako daw po ay hindi mekaniko. Ayan. So ako po yung voice over nung daho. Nung panahon na yon, napakalaki po ng kinikita namin diyan sa GMA7. Halos lahat ng mga kasabayan ko. Dahil noon, kung ilan ng show mo, kung ilan ng programa mo, buo yung kita mo doon, linggo-linggo. Kung sa loob na isang linggo, may 4 na programa ka. Kung halimbawa, bawat isang programa doon, 5,000 ka per day. Now, bilangin mo yun. Sa isang linggo, kung may 5 programa, may 25,000 ka kagad sa isang linggo. So, ganun kalaki ang kitaan namin dyan. Kami yung mga talent, ang tawag po sa amin. Talent editor, talent writer, no? Yan po, talent director, pati yung mga artista, talent. Ngayon mga kapatid, yun nga lang, hindi sa lahat ng araw, jackpot. Hindi sa lahat ng araw, gloria. Dumating sa buhay naming mag-asawa, nung nagbuntis yung asawa ko nung 2009, bunsong anak sana namin yun na babae. Kaya lang mga kapatid, na-diagnose yun, 5 months pa lang, nung magpa-check up yung misis ko, pinapunta kami sa Cardinal Santos na hospital at pina-ultrasound yung baby. Mga kapatid, hindi na di-develop yung baby. At sinabi ng doktor na hindi siya compatible to life. Oh, di ba? Napakabigat nun. Para marinig ng asawa ko na hindi compatible to life yung baby namin at tinanong namin may pag-asa pa ba, hindi makaganon yung doktor. Bagkus, ganun talaga. Diba? So, wala kaming magawa. So, syempre, panalangin, yan po yung unang-unang dapat namin gawin at naghanap po kami ng mga networking companies kasi nga may nakapagsabi sa amin na nandoon yung mga magagaling, magagandang mga herbal products na baka makatulong, habang 5 months pa lang yung baby na nasa tiyan ng asawa ko, baka makatulong doon sa kanyang syndrome na pataws. Doon po ay wala po talagang halos nakakaligtas doon. Ngayon mga kapatid, siyempre maghahanap ka ng pwedeng makatulong sa iyo ng mga herbal, kaya po kami napunta dito sa networking. Hindi ko man gusto na mag-network, pero talagang nagre-research kami. Napanood nyo ba yung Lorenzo's Oil na movie? Ganon din po yun. Talagang halos wala nang kapag-asa yung mga magulang nito, pati doon sa anak nila. Pero alam nyo ba, natulungan sila nung langis na yun at gumaling yung bata na talagang sinabi ng mga doktor na yan ay wala nang pag-asa. Yun po yung movie na Lorenzo's Oil. So, nauna yung movie na yun, kaya nung ngayon, eto, na-experience namin yung napakatinding problema na yan mga kapatid. Nasa isip namin ngayon yun. So, naghanap kami ng makakabuti or makakatulong doon sa baby namin. At hindi ko po namamalayan, nasa harap na ako ng maraming tao, nagne-network na ako, speaker na po ako. Nag-try pa po ako sa Vita Plus dahil nga po itong si Joey Concepcion ang tumulong sa akin. Pagkatapos noon, nagtayo na itong si Jocon ng kanyang sariling kumpanya
Na ito na nga po yung Primera at ang kanyang brother-in-law na si Sir Cholo Balili. At ako po ay ginawang speaker doon. Pero mga kapatid, habang ako po sa mga nakakakilala po sa akin diyan sa Primera, diyan sa Davao, sa Cebu, sa Bicol, sa Baguio, yung mga napuntahan ko, madalas akong pumupunta diyan sa Pangasinan. Yung mga nakakakilala po sa akin, alam niyo po kung paano ako mag-present. Talaga pong ipinapakita ko, ipine-present ko yung aking advocacy, the dangers of milk and dairy products, the facts. So, papaliwanag ko yun, babasahin ko yun, kung bakit ano bang nangyayari kapag kinonsumo mo ng sobra-sobra yung mga produkto na yan, at iyon po yung aking advokasya. Secondary na lang po itong networking. Kaya lang mga kapatid, malungkot ang naging pangyayari doon sa 4 na buwan na talagang ang asawa ko ay halos gabi-gabi umiiyak dahil alam niya na yung baby na nasa tiyan niya hindi siya mabubuhay, hindi siya compatible to life. Umabot pa po ng 9 months yun. Talagang yun yung pinakamalungkot na parte ng buhay namin. Na gabi-gabi, sa araw, maiisip mo, marirealize mo yung problema mo. Na anytime pwedeng mag-expire, mamatay yung baby. Pero mga kapatid, umabot pa yun ng 4 months. At doon sa 4 months na yun, maraming nangyari. Nung malampasan namin yun, mga kapatid, alam nyo po, syempre, napakabigat. So sabi nung mga kaibigan ko na malalampasan mo rin yan, pagkatapos ng lahat ng bagay na yan, ay mayroong panibagong silver linings kang makikita dyan sa clouds. Ibig sabihin, ipapalit, ibibigay lahat, ibabalik yung mga nawala sa'yo. Mga kapatid, alam nyo po ba? Yung boss ko, si Sir Yong Perer, Rodelio Yong Perer, ibinigay niya sa akin yung isang production outfit, no? Production na doon nag-e-edit ang GMA7 at yun nga po ay pinangalanan ko naman na iTransit Media Inc. Ibinigay niya yon na huhulug-hulugan ko monthly. At yung kumpanya po ngayon na yon hanggang ngayon ay existing pa at ang aking pong kliyente diyan ay GMA7. Kaya po ako ay mayroong kumpanya na iTransit Media Inc. Meron din po akong kumpanya na Air Expert and Business Solutions. At meron din po akong mahal na business ngayon, ito nga po, itong Autorans. Kaya po, mga kapatid, mapapansin nyo, Autorans, talyer, magrasa, madumi. Minsan, ang amoy namin, amoy pawis. Pero mga kapatid, ang daming mga customers namin dito, halos araw-araw pumupunta. At nagpapasalamat po ako sa inyo. Mas pinili ko na dito ako tumambay, dito sa Autorans, dahil nagre-repair din naman ako, nagmi-mekaniko po talaga ako. Siguro, hindi nyo lang ako nakikitang madumi dahil hindi po ako haharap sa camera nang ako po ay sobrang dumi. Baka naman po may magsabi dyan na hindi man lang ako naglinis ng aking katawan. Kaya po mga kapatid, mahal ko ang pagiging mekaniko. Kung iniisip ng iba, ako ay naging networker, ako ay naging kung ano pa man dyan, yung pagmemekaniko na tumanim sa isip ko kung paano diskartehan yan, kung paano mag-program, kung paano mag-repair at gumawa ng mga DIY na sineshare ko po sa inyo, mga kapatid, nakatanim na po dito yan at dito. Inaaral natin yan. At yung mga bagay na yan ay isineshare ko po sa inyo. Napakasarap pong maging networker. Dahil kung hindi dito sa pagne-network ko, siguro kakaunti lang ang kakilala ko. Kaya nga po ngayon may kakilala tayo sa Davao, sa Cebu, sa Bicol, sa Baguio, sa Norte, lahat marami tayong kakilala. Pero hindi ko po makakalimutang pasalamatan yung mga naging malapit po sa akin na mga tao, lalong-lalo na po dyan sa GMA7. Si Sir Buma, siyempre wala na po, Mike Enriquez. Si Sir Arnold Clavio, Aak, ang tawag po namin dyan. Ngayon, nakauwi na yata siya sa bahay niya matapos siyang magkaroon ng mild stroke. So Sir Arnold Clavio, magpagaling ka. So, Ma'am Marisa Flores, Ma'am Jessica Soho, Ma'am Wilma Galbante, no, maraming salamat po sa pagtulong nyo sa akin dyan sa GMA7. Miss Ali Nucom Dedicatoria, Miss Camille Hermoso, yan po, Chinky Espiritu, naku, napakarami nyo po, Abby Kison, ang dami nyo po dyan na mga nakasama ko po dito sa GMA7. At habang ginagawa ko po lahat ng mga bagay na yan, may sideline ako sa Tape Incorporated, meron din po ako mga ginagawang mga sasakyan. Kahit ako po ay nasa bahay lang, kasama ko po si Chip, yung aming Chip dito, si Paring Junior. Yan, kasama ko na yan noon pa. Ang dami ko rin pong sasakyan sa bahay. So, lahat po yan, ako na po ang nagme-maintain, ako na po ang nagme-mekaniko. Hanggang sa dumating tong 2020, alam kong magkakaroon ng lockdown, alam kong mawawalan ng kilos ang buong mundo. Kaya po nagsimula
at sumibol po ang Autorans. At ngayon mga kapatid, narito kami sa Autorans. 18 ang aming tao po dito, hindi pa kasama kaming buong pamilya. Lagi ko pong sinasabi sa mga tao namin dito, lahat ng mga bagay na natututunan nyo, lahat ng mga bagay na naririnig nyo mapa sa customer or sa amin or dito sa mga vlogs na ginagawa ko, bitbitin nyo yan kasama nyo sa paglalakbay nyo. Dahil darating ang panahon, magagamit nila yan at hindi ko na mababawi lahat ng itinuturo ko. So, yung mga maling bagay, yung mga negatibo, wag mong bitbitin yan kasi magpapabigat lang yan sa pasan mo. Hindi naman makakatulong sa'yo yan. Kapag ikaw ay maraming natutulungan, hindi lamang dito sa shop, pati nga po sa mga vlogs ko, sana po ako'y nakakatulong sa inyo. Hindi man po ako kumikita ng malaki sa pagbabloggs. Mga kapatid, wag niyo pong isipin na daan-daan libo kinikita po namin dito sa pagbabloggs. Hindi po. Hindi po ganun kalaki. Yun nga lang po, syempre, ang goal ko makapagturo. At nandito na, hindi ko na ito maaatrasan. Lahat ng nangyayari dito sa amin sa Autorans, inilalagay ko sa vlog. At ngayon nga po, sabi dito na ako daw po ay networker, hindi daw po ako mekaniko. Nagkakamali po sila. Kaya nga po, kapag ikaw ay maraming natutulungan, ang magbabalik naman nung mga bagay na yan sa'yo, ang mag-aabono niyan, yung nasa itaas, ang Diyos. Yung mga biyaya na yan, ibabalik sa'yo. Kaya po, lagi nyo pong iisipin, yung inaapi ka, mapalad ang inaapi. Sa mga nangaapi, darating po ang panahon, magbabago din yan. Hindi naman habang panahon yun. Yun nga lang, syempre, kawawa yung mga taong naapi, yung mga taong na sinisiraan na hindi naman dapat siraan. So ako po, ang hiling ko lamang po sa mga subscribers ko po, kung ako po may mali, ako po yung una nang humihingi sa inyo ng pasensya. At kung ako po ay nakakatulong, magpapasalamat po ako sa inyo at doon sa itaas unang-una dahil lahat naman po ng mga ibinibigay ko sa inyong mga tutorials or kung ano man yung mga words of wisdom na naitutulong at naibibigay ko at nailalagay ko dito sa vlog, lahat po yan ay galing doon sa itaas. Mga kapatid, bago ko po tapusin itong aking vlog, shout out po kay Sir Romeo Sentileses sa Bulacan at dito po yung nag-comment sa aking vlog na si Junior J. Alex. Kumusta po kayo at maraming salamat po sa patuloy niyong panunood ng aking mga vlogs. So mga kapatid, ito po si Autorans, networker, writer, editor, minsan director, technician, mekaniko, at minsan po, nagiging tatay-tatayan pa po ako ng maraming mga kaibigan ko. Mga kapatid, lagi po nating uunahin yung mabuting bagay at yung mga hindi mga positibong bagay, wag na wag nyo po yung bibit-bitin. Sasamaan loob nyo at hindi po yan makakabigay ng buti sa inyo. Lalo pang magiging mabigat ang ating pamumuhay. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.